Nakatanggap ng reklamo ang Korte Suprema tungkol sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na huhukayin nito ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bukod yan, may nakabinbing pa palang disbarment case laban sa bise dahil sa pananapak nito sa isang Davao City Sheriff noong 2011. Nakatutok si Chino Gaston. Paglalahad ng Korte Suprema, may natanggap silang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte ngayong buwan. Kaugnayan sa pahayag ng bise noong Oktubre ukol sa paghuhukay sa labi ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sabi ng Korte Suprema, anonymous o walang nakalagay na pangalan sa reklamo. Just this month, the Supreme Court received an anonymous complaint regarding her statements about the late President Ferdinand Marcos. And how has the Supreme Court acted on that anonymous complaint? There's no action yet for the moment. Sabi pa ng Korte Suprema, may nakabimbing pang disbarment case laban kay Duterte. Inihain ito noong 2011, panahong mayor pa ng Davao si VP Sara. Kaugnay ito sa kanyang pananapak kay Davao City Sheriff Abi Andres na nagpapadupad ng demolition order sa mga informal settlers ng lungsod. Dali, sir. Ayaw sa... Bakit parang natagalan ito? I'm not very informed about what happened in the case, but I know that there were a lot of pleadings and procedure that happened. So pag disbarment case, it's really on a case-to-case basis. Hindi naghain noon ng reklamo si Andres laban kay Duterte, pero na-reprimand siya ng ombudsman matapos ireklamo ng Sheriff's Confederation of the Philippines. Nag-issue naman ng public apology si Duterte halos isang taon matapos ang insidente, pero matagal na raw siyang personal na nakapag-sorry noon kay Andres. Wala pa mangyog ko ever publicly na nag-sorry. So I would just like kana ganing mapaabot kay Sheriff Andres and sa iyahang, most importantly sa iyahang pamilya. At I know na appeal hurt pod sila sa nahitabo. So sorry sa ilaha. It will not happen again and it was an unfortunate incident. Sa ilalim ng rules of court, bukod sa pwedeng ihain ng disbarment complaint sa Korte Suprema o sa Integrated Bar of the Philippines, pwede ding motu proprio o sa sariling aksyon suriin ng Korte Suprema ang asal at mga aksyon ng isang abogado. Kaya tinanong din ang Korte Suprema kung may aksyon itong gagawin sa mga panibagong pahayag na binitawan ni VP Sara kay Pangulong Marcos. It's always possible that the Supreme Court can take cognizance of anything that's publicly known. But usually, it's usually by complaint. So we'll wait and see what the court has or what the court will do with that. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kampo ng Vice Presidente. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.